Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawa ang kanyang gobyerno ng aksyon laban sa tinatawag niyang mapanganib na pag-atake ng Chinese Coast Guard at pinaghihinalaang mga barko ng Chinese militia sa pinag-aagawang South China Sea na nagsasabing hindi sumusuko ang mga Pilipino. Si Ferdinand Marcos Jr. ay hindi nagbigay ng mga detalye ng mga aksyon na gagawin ng kanyang pamahalaan sa mga susunod na linggo, ngunit sinabi na ang mga ito ay proportionate, deliberate and reasonable in the face of open, unabating, and illegal, coercive, aggressive and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and Chinese Maritime Militia. We seek no conflict with any nation, isinulat ni Pangulong Marcos sa X, dating Twitter, ngunit sinabing ang Pilipinas ay hindi mapapatahimik. Ang babala ni Pangulong Marcos, sa pinakahuling kaganapan ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan na nagdulot ng maliliit na banggaan sa pagitan ng Coast Guard at iba pang sasakyang dagat ng magkaribal na bansang nag-aangkin, na nagbunsod ng sparked a war of words and strained relations. Ang China at Pilipinas, kasama ang Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei, ay may overlapping claim sa resource-rich and busy waterway, kung saan dumaraan ang bulk of the world's commerce and oil. Hindi kaagad tumugon ang mga opisyal ng Chino sa Maynila o Beijing sa pampublikong babala ni Marcos na inilabas niya noong Semana Santa, isa sa mga pinakasagradong panahon ng relihiyon sa karamihan ng bansang Romano-Katoliko. Inakusahan ng Defense Ministry ng China ang Pilipinas sa pagpapalaki ng mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga provocative na hakbang at pagkalat ng maling impormasyon para iligaw ang internasyonal na komunidad. Ito ay nahahantong pa sa isang mapanganib na landas, sabi ni Senior Colonel Wu Qian, ang nangungunang tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, sa isang pahayag na inilabas noong Huwebes ng Chinese Embassy sa Manila. Parehong sinabi ng China at Pilipinas na kumikilos sila para protektahan ang kanilang soberanya. From the first day that I took office, I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Sinabi ni Wu na ang China ay nanatiling nakatuon sa maayos na pamamahala ng mga pagkakaiba sa dagat, habang sinabi ni Pangulong Marcos na nakipag-ugnayan siya sa mga internasyonal na kaalyado na nag-alok ng tulong sa Pilipinas. Sinabi pa ni President Bongbong Marcos na maglalabas siya ng kanyang pahayag matapos makipagpulong sa mga top officials ng depensa at pambansang seguridad ng Pilipinas, na nagsumite ng kanilang mga rekomendasyon. Kabilang dito ang paggamit ng mas mabilis na sasakyang pangmilitar sa halip na mga chartered civilian boat kapag naghahatid ang Philippine Navy ng bagong batch ng mga tauhan at supply sa pinag-agawang Second Thomas Shoal, sinabi ng dalawang opisyal ng seguridad ng Pilipinas. Ang Shoal, ang lugar ng madalas na pinag-agawan mula noong nakaraang taon, ay inookupahan ng maliit na Philippine Naval Contingent, ngunit napapaligiran ng Chinese Coast Guard at iba pang mga sasakyang pandagat sa isang dekada na mahabang territorial standoff. Hindi malinaw kung inaprubahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyong iyon. Ang dalawang opisyal ng Pilipinas ay magkahiwalay na nakipag-usap sa The Associated Press sa kondisyon na hindi magpakilala dahil sa kawalan ng otoridad na talakayin ang issue sa publiko. Sa pinakahuling sagupaan noong Saturday, gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard na ikinasugat ng ilang tripulante ng hukbong dagat ng Pilipinas at labis na napinsala ang kanilang supply boat malapit sa Second Thomas Shoal. Sa napakalakas na pressure ng water cannon, kaya itinapon nito ang isang crewman sa sahig, ngunit tumama siya sa pader sa halip na bumulusok sa dagat, sabi ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas. Ipinatawag ng gobyerno ng Pilipinas ang isang diplomat ng Embahada ng China sa Maynila upang ihatid ang pinakamalakas na protesta nito laban sa China. Inakusahan ng Beijing ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ng panghihimasok sa karagatang teritoryo ng China. Nagbabala sa Pilipinas ang China na huwag maglaro ng apoy, at sinabing ang China ay patuloy na gagawa ng mga aksyon upang ipagtanggol ang soberanya nito. Kinondena ng Estados Unidos ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard. Sa isang tawag sa telepono kay Philippine Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. noong Miyerkules, muling iginiit ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang babala na obligado itong tumulong sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty noong 1951 kung ang mga puwersa ng Pilipinas, sasakyang panghimpapawid at barko ay nasa ilalim ng armadong pag-atake, kabilang ang kahit saan sa South China Sea, sinabi ni Pentagon Press Secretary Pat Ryder.
Binalaan ng Beijing ang Washington na layuan ang sinasabi nitong pagtatalo sa Asya. Ngunit sinabi ng US na magpapatuloy ito sa mga patrol ng Navy tulad ng ginawa nito sa loob ng higit sa 70 taon alinsunod sa internasyonal na batas upang makatulong na pangalagaan ang kalayaan sa paglalayag at overflight sa South China Sea. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.